Dahil sa bagong batas na ipinanukala ni Prinsesa Yuffie ay maraming mga Japanese ang nagparehistro sa pamumuno niya, at nangako naman si Suzuko na tutulungan niya si Yuffie sa mga plano. Ikinabahala ito ng Black Knights dahil maging ang mga supporters nila ay lumipat na daw kay Prinsesa Yuffie. At dahil nangangarap si Ogi na makapiling si Villeta na isang Britannian ay naisip niyang hindi rin naman masama ang plano ng prinsesa. Subalit walang tiwala ang mga kasama sa Britanya dahil tiyak daw na magiging sunod-sunuran sila sa royal blood. Inihatid ni Ribal si Lelouch para makipagkita kay Shirley. Nang makita nila ang isang Japanese na inaapi pa rin ng isang Britannian sa kabila ng batas ni Prinsesa Yuffie. Kaya hindi nagdalawang isip si Lelouch na gamitin ang Gies para iligtas ang inaapi na Japanese. Nakita ni Shirley ang nangyari, at dahil nagbalik na ang alaala niya ay nagtataka siya kung bakit ito ginagawa ni Lelouch. Kasalukuyang ipinagdiriwang ang administrasyon na itatatag ni Prinsesa Yuffie sa loob ng napakalaking stadium na puno ng mga Japanese na nagrehistro dito. Inaabangan naman ng mga manunood sa buong mundo kung darating si Zero para makipag-alyansa para sa kapayapaan. Tumayo na si Princess Yuffie para magsalita nang dumating ang Black Nightmare na sinasakyan ni Zero, kaya naging alerto si Dalton. Nais ni Zero na makipag-usap ng pribado sa prinsesa na siyang sinang-ayunan nito pero nag-aalala pa rin si Suzuko dahil hindi niya alam na si Lelouch si Zero. Samantala naghihintay pala ang Black Knights mula sa malayo kung saan hindi sila madedetect. Pumasok sila Zero at Yuffie sa isang silid kung saan nakapatay ang mga kamera, sa kanya inilabas ang baril na gawa sa ceramic at kawayan kaya hindi ito na-detect ng detector. Bigla namang naramdaman ni Suzuko ang presensya ni Sisi sa loob ng Black Nightmare na dahil umano sa ginawa ni Sisi sa kanya noon sa Kamine Island. Ibinibigay ni Zero ang baril kay Yuffie dahil balak pala niyang magpabaril sa prinsesa para makita ng buong mundo na malupit ang Britanya at bumalik ang suporta ng mga Japanese sa Black Knights. Subalit biglang nakaramdam ng sakit ang bida, pati na rin si Sisi dahil umabot na daw sa limitasyon ang Gies. At nang hawakan siya ni Suzuko ay nawalan din ng malay ang binata. Subalit pinilit pa rin ni Lelouch na gamitin ang Gies, pero tila hindi ito gumana sa prinsesa. Giit ni Yuffie na kapalit daw ng kapangyarihan niyang mamuno sa nasabing lugar ay mawawala na siya sa pila para sa trono. At ginawa niya daw ang mga planong ito para kay Nunnally. Hindi makapaniwala si Lelouch na magagawa ni Yuffie na talikuran ng trono, kaya naman pumayag na siya sa nais mangyari ni Yuffie. Subalit aksidente naman na na-activate ang Gies dahil hindi na ito makontrol ni Lelouch na katulad ng nangyari kay Mao. Dahil dito ay lumabas si Yuffie sa entablado at ipinag-utos na magpakamatay ang mga Japanese na labis na ikinagulat ng mga tao. Sinundan siya ni Zero nang makita na walang malay si Suzuko at mga kasama nito. Pagkatapos ay ipinag-utos ni Yuffie sa mga sundalo na ubusin ang lahat ng mga Japanese. Sinubukan ni Zero na pigilan si Yuffie pero hinarang siya ng mga bantay, at nang barilin ng prinsesa ang isang Japanese ay nagtataka si Dalton sa inaasal ng prinsesa, ngunit maging siya ay binaril nito. Kaya nagsimula na ang malagim na pagpatay ng mga sundalo sa walang kalaban-laban ng mga Japanese, at nang magising si Suzuko ay nasaksihan niya ang karumal-dumal na nagaganap. Ngunit maging siya ay binabaril din dahil isa din siyang Japanese. Pinagbabaril ni Yuffie ang mga ito, at hindi makapaniwala si Zero dahil kasalanan ng Gies niya ang malagim na pangyayari. Pinutol ng Britanya ang live broadcast subalit nahack nila Ditard ang system kaya naipalabas sa buong mundo ang karumal-dumal na krimen. At pag-alis nila ni Sisi ay inamin ni Lelouch na hindi niya nakontrol ang Gies kaya ganito ang nangyari. Napatawa na lang ng napakalakas si Charles nang malaman ang nangyari, at nabigla naman si Isnizel nang makita ang mga Japanese. Inilabas ni Suzuko ang Lancelot dahil alam niyang hindi kailanman magagawa ni Yuffie ang nangyari. Samantala naisip naman ni Lelouch na samantalahin na lang ang nangyari upang makuha ang simpatsya ng mga Japanese. Hinarang sila ng puwersa ng Britanya upang bawiin ang Black Nightmare, subalit pinasabog lang sila ni Zero. Sa kahabang lumuluha ay ipinag-utos niya sa mga kasama na patayin si Prinsesa Yuffie dahil sa ginawa nitong pagtatraidor sa mga Japanese. Galit na dumating ang Black Knights para kalabanin ang Britanya na ikinatuwa ng mga Japanese. Pinagbabaril nila si Suzuko, subalit hinahanap pa rin ng binata si Yuffie. Nahanap ni Kala ng prinsesa na nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ng Gies, subalit pinigilan siya ni Zero sa kanya ginamit ang Black Nightmare para sirain ang Nightmare. Pagkatapos ay bumaba si Zero, sa kanya binaril si Yuffie para makita ito ng publiko. Nasaksihan ito ni Suzuko, kaya naman galit na galit siyang sumugod kaya pinrotektahan ni Sisi ang bida. Subalit tagumpay naman na nakuha ng binata si Yuffie kahit na siya lang mag-isa. Saka nagpunta sa battleship at nakiusap kila Lloyd na iligtas nila si Yuffie. Galit na galit si Tamaki at maging ang mga Japanese sa ibaba dahil sa nangyaring krimen. Samantala kinukolekta ni Ditard ang mga nakuha nilang footage ng krimen dahil matapos daw nila itong ma-edit ay ipapalabas ito sa buong mundo. Nakipagkita ang mga pinuno ng Kyoto House sa bida pero dahil sa tagumpay ni Zero ay diniktahan niya ang Kyoto House na mapasailalim sa kapangyarihan niya. Nagising na si Yuffie at dahil sa pagmamahal niya kay Suzuko ay nawala na ang epekto ng Gies. Tapos nalaman pa ng binata na walang naaalala si Yuffie sa lahat ng nangyari.
Samantala sa stadium ay tuwang-tuwa ang mga Japanese sa kanilang tagapagligtas na si Zero. Itinanong ni Yuffie kung naging maayos daw ba ang takbo ng administrasyon para sa mga Japanese, subalit nagsinungaling na lang si Suzuko na naging maayos ito dahil nais niyang mamayapa ang prinsesa ng masaya. Samantala sa labas ay idineklara na ni Zero ang kapayapaan nila laban sa Britanya, at saka ipinanukala na sila ay magiging bagong bansa na tinatawag na United States of Japan. Sa loob naman ng battleship ay tuluyan ng sumuko ang katawan ng prinsesa na siyang hindi matanggap ni Suzuko. Pumasok na si Lelouch sa silid para magpahinga, subalit tumawag sa kanya si Nonely dahil gusto daw nitong makausap at makasama si Yuffie. Dahil hindi pa pala alam ni Nonely ang nangyari dahil naputol daw ang radio broadcast. Labis din na nalulungkot si Lelouch sa mga nangyari, kaya naman niyakap siya ni Sisi at nangako na hindi siya nito iiwan hanggang sa huli. Dahil sa nangyari ay kumampi na ang halos lahat ng mga Japanese sa Black Knights, kaya naman nababahala ang higher-ups. Giit ni Guilford na hindi sila pwedeng kumilos hanggat walang utos ni Prinsesa Cornelia. Samantala tulala si Cornelia dahil sa pagkasawi ng pinakamamahal na kapatid. At si Nina naman ay halos mabaliw. Pagkatapos ay nagsama-sama na ang puwersa ng mga Japanese para sumugod sa base ng Britanya sa Tokyo. Sinabi ni Ogi na huwag lalabas si Villeta dahil galit na galit ang mga Japanese sa mga Britannian, subalit nakapasok ang mga ito sa kanyang silid. Nagbabantay pa rin sila Shirley, Ribal at Nonely sa balita dahil baka madamay sila sa labanan. Samantala seryoso si Nina na bigyan ng katarungan ang pagkamatay ni Prinsesa Yuffie. Hindi maintindihan ni Suzuko kung ano ang nangyari kay Yuffie nang sabihin sa kanya ni Vivi na dahil daw ito sa Giyes. Patuloy ang pagsugod ng mga Japanese kaya nagpapanik na ang higher-ups, subalit dumating si Cornelia at matapang na ipinag-utos na pakawalan ang lahat ng puwersa para patayin si Zero. Subalit maging si Zero ay ipinag-uutos na patayin si Cornelia. Matapos ito'y magpapahinga na sana si Zero, nang makasalubong niya si Kaguya, na nais daw mapang-asawa si Zero pagkatapos ng digmaan pero binaliwala siya ng bida. Samantala sumabog ang capsule na pinaglagyan nila kay Jeremiah, subalit nagtagumpay pa rin ang eksperimento. Pagdating nila sa Tokyo settlement ay binigyan sila ni Lelouch ng sapat na oras para sumuko. Si Darlton naman ay pinipilit na makapunta sa prinsesa kahit na masama ang kanyang lagay. Tinawagan ni Suzuko si Lelouch gamit ang cellphone ni Yuffie dahil pinaghihinalaan na ni Suzuko na si Lelouch at Zero ay iisa. Tapos nagsimula ang pagguho ng mga gusali sa syudad ng Tokyo dahil sa kagagawa ni Lelouch bilang babala sa Britanya. Naiinis si Jeremiah dahil ginawa siyang cyborg, subalit nang marinig niya si Zero ay nanaig ang kagustuhan niyang gumanti. Nakahanda ang buong puwersa nila Cornelia sa pagsugod ng Black Knights. Subalit nagamitan na pala ni Zero ng Giyes ang isang lalaki sa control room para buksan ang gate, ngunit pinigilan siya ng kasamahan kaya binaril niya ito sa ulo. Nang makita ni Cornelia si Zero ay ipinag-utos na magpaputok, subalit may control din pala ang Black Knight sa lupa na kinatatayuan nila kaya nahulog ang mga ito. Pinaliwanag ni Lelouch na ito ay ang pangontra sa lindol, subalit kapag pinasabog ang mga pundasyon nito ng sabay-sabay ay magsasanhi ng pagguho ng lupa. Kaya naman tinitiyak na ng Black Knights ang panalo nila sa digmaan na ito. Ngunit ang balak talaga ni Lelouch ay ang mapalabas ang emperador para tapusin ito. Sa utos ni Commander Todo ay nagsimula na ang Black Knight sa pagkilos. Samantala ipinag-utos ni Cornelia na umatras sa laban. Subalit naabutan sila nila Todo kaya nagkaroon ng labanan. Ngunit dumating naman si Guilford para makatakas ang prinsesa. Tapos nagbigay si Zero ng utos para makapagtayo sila ng base. Samantala nagawa ni Villeta na protektahan ang sarili. Ayaw payagan ni Lloyd na gamitin ni Suzuko ang Lancelot dahil wala daw ipinag-utos sa kanila. Kaya sinapok ni Suzuko ang lalaki para makuha ang susi dahil nais daw niyang patayin si Zero. Napakatindi ng bakbakan na nagaganap sa lupa, samantala sa ere naman ay walang binatbat ang mga kalaban sa Black Nightmare ni Zero. At sa tulong ng kanan ay nakasugod na ang iba pang miyembro ng Black Knight sa kabilang bahagi ng Tokyo settlement. Sila Detard naman ay nang-hijack ng isang gusali kung saan dating nagtrabaho si Detard para may palabas sa buong mundo ang makasaysayan na gagawin ni Zero. Nakarating na rin sa academy ang Black Knights at babanatan na sana ni Tamaki si Ribal pero pinigilan siya ni Zero. Gagawin daw na command center ni Zero ang academy, saka nangako din siyang hindi niya sasaktan ng mga estudyante. Pero ayaw maniwala ng mga kaklase nila, kaya ipinakita ni Callan ang mukha niya. Matapang na sumugod mag-isa si Suzuko, at dahil sa galing ng piloto ay nagawa niyang masira ang cannon. Subalit dumating si Callan para pigilan siya. Napakatindi ng naging labanan ng dalawa, ngunit walang gustong sumuko sa kanila. Nagawa ni Callan na mapinsala ang kaliwang kamay ng Lancelot, ngunit nagawa din ni Suzuko na mabaril ang kanang kamay ng Buren. Nang babarilin sana muli ni Suzuko si Callan pero dumating naman si Zero sakay ng Black Nightmare. Ipinag-utos naman ni Cornelia na palakasin ang depensa nila habang naghihintay ng reinforcement mula sa Britanya. Nagpunta si Villeta kay Ogi, subalit hindi nila alam na bumalik na pala ang alaala nito. Sumugod si Suzuko
kay Zero, subalit nahuli na naman siya ng trap ni Rakshota kaya hindi na makagalaw ang Lancelot. Nilabas ng Britanya ang napakarami nilang baril sa Tokyo Settlement Base upang paulanan ng bala ang Black Knights. Saka nakita rin nilang paparating na rin ang reinforcement ng kalaban. Subalit walang hirap lang na pinasabog ni Zero ang lahat ng mga ito gamit ang mapaminsalang baril ng Black Nightmare. Pagkatapos ay nakaharap na ni Zero si Cornelia. Kinakausap ni Ogie si Villeta, subalit nagbalik na ang alaala nito kaya nagawa niyang barilin si Ogie. Nalaman nito kagad ng mga kasama, pero ipinagdili na huwag ipaalam sa mga miyembro. Nakarating na ang ibang Black Knight sa basement nang makita na nandoon pala si Nina na may gamit na isang nightmare. Nagsimula ang laban nila Cornelia at Zero, pero mas lamang sa kakayahan sa pakikipaglaban si Cornelia kaya natatalo ang bida. Subalit biglang tinusok ni Dalton si Cornelia dahil ginamitan na din pala ito ni Zero ng giyes. Subalit matapos ang serbisyo niya ay walang awa din siyang tinapos ni Zero. Samantala nagpunta naman si Vivi kay Nonely. Ipinakita na nila Lush ang kanyang mukha kay Cornelia, saka ginamit niya ang giyes sa prinsesa para itanong kung sino ang pumatay sa nanay niya. Subalit wala din palang kinalaman si Cornelia sa pagkamatay ni Lady Marian. Saka sinabi ni Sisi na nakidnap daw si Nonely, subalit bigla namang dumating si Jeremiah para tapusin si Zero. Nai-report na rin ni Minami sa bida ang nangyari kay Ogie, subalit walang pakialam si Lelouch kundi ang hanapin nila ang babaeng naka-wheelchair. Patuloy ang pakikipaglaban ni Lelouch habang nag-aalala sa kapatid. Tumulong ang mga kasama ni Zero, subalit walang kwenta ang mga missile nila saka sila inararo ni Jeremiah. Ngunit tinira ni Lelouch ang gusali sa likod ni Jeremiah kaya nabagsakan nito ang kalaban. Nahuli ng Black Knights na lumabas ang mga estudyante, kaya sinabi ni Shirley na nangako daw si Zero na hindi sila sasaktan. Pero hindi naniniwala si Tamaki, kaya napilitan si Suzuko na lumabas ng Lancelot kaya siya ang unang babarili ni Tamaki, pero tinulungan siya ni Arthur. Saka naman dumating sila Lloyd kaya nakaligtas ang mga estudyante. At sakay ng isang nightmare ay binasag ni Cecil ang mga device na pumipigil sa Lancelot. Tapos binigyan pa siya ng bagong energy filler at saka bagong braso kaya masusundan niya na si Zero, pero narinig niya ang boses ni Cornelia. Hanggang ngayon ay sinusubukan pa rin nila todo na mabasag ang depensa ng Tokyo Settlement. Subalit tumawag si Zero para ihabilin ang buong puwersa kay Todo, dahil palabalak iligtas nila Lelouch si Nonely mula sa nangkidnap dito. Nagawang mabawi nila Lloyd ang academy mula sa Black Knights, at si Jeremiah naman ay bumangon mula sa gusali. Nakiusap si Cornelia kay Suzuko na ilihim ang nangyari sa kanya para hindi bumaba ang moral ng Royal Guards. Nalaman din ni Suzuko sa prinsesa na papunta si Zero sa Kamine Island. At bago siya umalis ay ginawa siyang Knight of Honor ni Cornelia. Nagkakagulo ang Black Knights dahil sa pinabayaan sila ni Zero sa gitna ng laban, pero inutusan ni Ogie si Kala na sundan si Zero dahil siguradong may mabigat daw itong dahilan kaya ito nagawa ng kanilang pinuno, at sakto naman na nakita ni Kalan ang Lancelot. Patuloy ang bakbakan ng magkabilang panig, subalit biglang lumabas sa basement ang nightmare na inayos ni Nina, na siyang ikinatakot ni Lloyd kaya nakiusap siya ng tigil putokan dahil pare-pareho daw silang masasawi, dahil sa sabog pala ng napakalakas ang dala niya kapag nataman nito ng bala. Inilabas ni Nina ang isang buton, at hinahanap niya si Zero para ipagiganti ang pagkamatay ni Yuffie. Naisip ni Lelouch na mawawala na siya ng dahilan para lumaban kapag nawala si Nonely, kaya babawiin niya ang kapatid kahit ano ang mangyari. Nakarating sila sa lugar kung saan nila ninakaw ang Black Nightmare, nang biglang ma-activate ang giyes kaya nakita nila ang mga nangyari sa nakaraan ni Sisi. Pagkatapos nito ay walang tigil silang inatake ni Jeremiah, na tagumpay silang napinsala. Saka pinatakas na ni Sisi si Lelouch para hanapin si Nonely. Kaya nag-one-on-one sila Sisi at Jeremiah, at nagawa naman ni Sisi na mapalubog ang kalaban. Samantala unti-unti nang nauubos ang puwersa ng Black Knights dahil sa pag-abandona sa kanila ni Zero. Nakarating na si Zero sa harap ng pintuan ng Giyes Spirit Realm, subalit dumating naman si Suzuko para patayin siya. Sinabi ni Suzuko na alam niya na ang tungkol sa Giyes, at alam niya rin na ginamit ito ng bida kay Yuffie. Nakita din ni Suzuko na nandoon na rin si Kalan, kaya binaril niya ang maskara ni Zero at natuklasan nila pareho na si Zero at Lelouch pala ay iisa. Labis na panghihinayang ang naramdaman ni Suzuko, samantala naisip naman ni Kalan na ginamit lang ni Lelouch ang mga Japanese para sa paghihiganti nito. Subalit dahil nakidnap si Nonely ay nakiusap si Lelouch na tulungan siya ni Suzuko. Pero labis ang puot na nararamdaman ni Suzuko dahil sa pagkamatay ni Yuffie. Kaya nilagay ni Lelouch ang Sakuradite sa dibdib niya na siyang sasabog daw kapag huminto ang tibok ng kanyang puso. At sa init ng sitwasyon ay nagkabarilan ang dalawang dating matalik na magkaibigan. Nag-enjoy ka ba? Maraming salamat sa panonood at mag-like and subscribe ka na rin, at paki-follow na rin pati sa ating Facebook page na makikita ang link sa description ng video. Wawa chup chup.